natin tinatanggap ang Panginoon na hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Hindi po tayo nagkakaroon ng fellowship sa Kanya. Amen. Kasi sabi nga, hindi tayo, tawag dito, yung dalawang kung iba yung spirit natin sa Kanya, hindi natin siya maintindihan. At walang spirit na mabuti at masama na laging magkasama. Amen. Kailangan po natin tanggapin yung spirit na gustong iparanas ng Panginoon sa atin. Amen. And the two kinds of washing. Dito po kayo tatanungin. Pag-aralan na po natin yung full bath. Full bath. And ano po ba yung washing na sinasabi? Amen. The full bath and the foot washing. Lagi po natin nakikita yung foot. Yung foot washing, lagi natin nakikita. Ano po ba yung ibig sabihin niya, bro? Foot washing, we must allow Him to cleanse us from the effects of our sins. Amen. We must allow Him to refresh us from the effect of living in a spiritually hostile world. And once others' faiths are going, ayun po, sabi niya, nasa 12 na pala tayo. Sabi niya, we must allow Him to refresh us. To refresh us. Amen. Napansin niyo po kanina, napansin niyo yung word na forgiveness. Natatanda niyo po, meron yung nire-require niya, ginagawa niya po yun because of His love. Amen. And humility. Nakita na po natin yan sa ating Panginoon. Di ba, nadadaanan na po natin. And as a believers, at bilang anak ng Panginoon, nire-require niya po yung heart na marunong magtiwala at sumunod sa Kanya. Ngayon, sinasabi niya po, yung full bath, kailangan at tinanggap natin yon once lang. Sa foot washing, we must allow Him to cleanse us to every effects of our lives. May tatanong po ako sa inyo. Halimbawa po, attend po kayo ng isang dinner or sabihin na natin na birthday or something na special na kaibigan na may mga activities. Amen. Ano po yung una-una natin ginagawa? Nagpre-prepare tayo. Halimbawa, si Brother July. Binigyan siya ng invitation. Okay, special friend niya, mayaman na kaibigan, invitation niya. Brother Chile, ano po yung mong gagawin? Halimbawa, mamayang bukas ng umaga, alas 8 kailangan nasa place ka na. So, kailangan mo prepare, di ba? Prepare. Okay, mag-prepare ka. Ano yung una mong step? Ayan, nagagawin. Siyempre, gabi pa lang, hinahanda na yung gamit. Pasahin mo na yung mga talit mo. Amen. Prepare na lahat. Tapos, paggising niya ng umaga, naligo siya agad. Amen. Tapos, unfortunately, yung sasakyan mo, hindi pala umaandar. Walang taxi, sasakyan mo lang ang pwede mong sakyan. So, kailangan mo makarating sa place na yun. So, anong gagawin mo? Maglalakad ka, di po ba? Maglalakad ka all the way para hindi mapahiya yung kaibigan mo. Amen. Along the way, nadumihan yung sapatos mo. Hanggang nasira siya. Gano'n siya kaputik. Pagdating mo dun sa place, 5 kilometro nila. pagdating mo dun sa place, syempre, alangan naman na papasok ka na yung sapatos mo putik-putik. Siguro mas pipiliin mong nakapaa, di ba? Pero kahit tanggalin mo sapatos mo, putik-putik ka pa rin. Amen. So pagdating sa point na yun, kailangan mo po ba uling maligo? Maghuhugas na lang ng paa. Amen. Yung po yung ibig sabihin ng Panginoon dito. The salvation of the Lord will take only once. Magte-take over lang po siya only once. Lagi nga po nung napag-aaralan yan, papayag ka ba as a believers of Christ na tagapalakpak lang sa kingdom ng Panginoon? Hindi po ba? Hindi. Amen. The foot washing, sabi niya, we must allow Him to cleanse us from the other effects of our sins. As we go on as a believers of Christ, hindi po natin maiwasang magkasala. Amen. So we need the confession, always allow the forgiveness of the Lord. Maniwala ka sa sarili mo, mag-trust ka sa Panginoon, that when you confess your sins, He's already forgiven. You're already forgiven. So kailangan araw-araw po natin magkaroon ng foot washing sa Panginoon. Amen. Ayun. So sabi, bakit nila kailangan, bakit niya sinabi yung Joshua 1:8? Diba? Let the book Do not let this book depart from your mouth. Meditate it day and night. Diba sabi niya? So, kailangan, ano siya dito kailangan nating mag-meditate para makaiwas pa tayo sa mga hindi dapat sa ating mga buhay. Amen. And kailangan nating kailangan natin ng foot washing araw-araw sa ating buhay. Amen. As lalo-lalo na po, lahat po tayo halos ginagamit na po ng Panginoon sa ministry, foot washing.
Kailangan po natin alagaan yan to become closer and closer and closer to God. Amen. Amen? Amen. Sabi niya nga, sa 12 to 15, kung mag-alala, konti na lang po yung verse natin. Amen. Pakibasa po natin lahat from verse 12 to 15. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "What is done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that's what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." Amen. So, sabi niya lagi, napapansin niyo po yung pagka-divide ng mga ng mga verses. I have set you an example. You should do as I've done for you. Amen. So, ganun na po yung posisyon ng ating Panginoon, yung authority na nasa Kanya, yung power na nasa Kanya. Pero ang baba po ng puso niya, di po ba? Napaka-humble niya. Hindi po natin kayang explain kung ano pong klase na humbleness ang meron sa ating Panginoon. Amen. At sabi niyo po, Jesus' foot washing is a picture of a lifestyle of a serving love towards others. It's rooted in God's love for us. He calls on us to love others in the same way, freely and sacrificially. Sabi lang po lagi ni Ninong Francis, pasubo mo ang sarili mo sa Panginoon, sa gawain, pasubo mo. Kasi hindi ka pwedeng sinasabi mo, nagsiserve ako sa iyo, Lord, na hindi ka hindi mo kayang i-offer sacrificially. Amen. Lalo-lalo na po yung mga nasa malalalim na po sa Panginoon. Kahit na may mga gagawin sila, pero mas pinipili pa rin na gawin yung para sa Panginoon. Amen. Amen. And we also informed on how Jesus loved His people. Sobra-sobra. Di po ba? Amen. So, ano po? He is only the one who lives a life of perfect love. Naniniwala po ba kayo that only Jesus is the one who lives in a perfect love? Amen. Amen. Ayan. So, sabi niya po sa verse 16, I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Amen. A lifestyle of serving with love is a definition of greatness to be aspire. Amen. So, as a believers of Christ, kailangan, when we serve, there is a love. Amen. Amen. Kasi po, hindi pa man po natin nagagawa, nasa isip pa lang natin, kaya nang sukatin ng Panginoon kung ano yung mga, alam niya na po kung ano yung mga gagawin natin. Di po ba sabi niya, doon na lang sa scripture natin kanina, sabi niya sa verse 3, in verse 3, Simon Peter, di ba si Simon Peter, pumasok na sa kanya yung spirit ng kalaban. Di ba? Pero yung sa verse 8, hinugasan niya pa rin yung paa niya, di po ba? Ganun po tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. So, kailangan, a lifestyle of serving with love is the definition of greatness to be aspire. Yung po dapat yung lagi natin na-aspire sa Panginoon. Kasi, may mga, dito pa sa mundo, ang ina-aspirean nila is makilala lang sila. Yung iti-treat ka the way that they want to. Pero sa Panginoon, magka-opposite po talaga. Amen. In Luke chapter 22, verse 25 to 26, basahin po natin. Jesus said to them, "The King of Gentile Lord is over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactor. But you are not like them. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and who rules like the one who serves." Gaya po ng ginawa natin Panginoon kanina, sabi niya, but you are not like be like them instead. The greatest among you should be like the youngest, and the who rules like the one who serves. Amen. So, yun po lagi ng Panginoon sa atin. Amen. And many Christian, ayun nga po yung sinabi ko kanina, napakarami pong Christian ang nag-a-aspire ng greatness. Kasi, kumbaga, sabi nila, kailangan ganito mo, kumbaga, bibigyan ka nila ng rules para ganun yung gagawin mo, paano mo sila ititreat. But Jesus, sabi niya dito, many Christians spiritualize their own indolence by saying,